Welcome back to my channel and welcome back for another edition of Health Class. Kapag iniisip natin ang pagiging healthy, kadalasan ang pumapasok sa isip natin ay fit na katawan, clear na skin o yung parang laging energetic. Pero ang totoo, hindi laging ganoon ang itsura ng tunay na health. Minsan, lumalabas ito sa mga paraan na medyo weird o kahit medyo nakakahiya. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ilang kakaibang senyales na ang katawan mo ay actually gumagana ng maayos. At baka, ginagawa mo na pala ang mga ito araw-araw, pero hindi mo lang napapansin. Simulan natin sa isang simpleng bagay, yung hindi ka mapakali. Kung napapansin mo na lagi kang gumagalaw, nagtatap ng paa o nagpapalit-palit ng posisyon, magandang senyales yan. Halimbawa, habang nasa klase ka o nanonood, hindi mo namamalayan na gumagalaw yung paa mo o kinikilos mo yung kamay mo. Normal lang yon. Ibig sabihin, may energy ang katawan mo. Active ang metabolism mo at responsive ang nervous system mo. Sa madaling salita, gising ang katawan mo. Yung mga taong halos walang gana gumalaw buong araw, kadalasan sila pa yung mas nakakaramdam ng pagod. Sunod naman, yung bigla kang nagkakaroon ng energy. Halimbawa, bigla mong gustong maglinis ng kwarto, mag-ayos ng damit, o maglakad sa labas kahit gabi na. Parang random siya, pero may dahilan yon. Ibig sabihin, balanced ang hormones mo at maayos ang body clock mo. Hindi naman talaga dapat pare-pareho ang energy natin buong araw. Normal na minsan mataas, minsan mababa din. At kung nagkakaroon ka ng ganitong burst of energy, sign yan na nag-a-adjust ng maayos ang katawan mo. Ngayon, pag-usapan natin ang medyo awkward, ang pagpapawis. Maraming tao ang ayaw pawisan. Pero actually, napakahalaga nito. Ang pagpapawis ay paraan ng katawan mo para magpalamig. Halimbawa, kapag naglalakad ka sa ilalim ng araw o nag-ehersisyo, tapos pinagpapawisan ka. Ibig sabihin, gumagana ang cooling system ng katawan mo. Pinoprotektahan ka nito laban sa sobrang init. At oo, kasama na dito ang medyo mabahong pawis. Ang totoo, walang amoy ang pawis mismo. Nagkakaroon lang ito ng amoy dahil sa bakterya sa balat. Kaya kung may konting amoy ang pawis mo after a long day o pagkatapos mong mag-workout, normal lang yon. Ibig sabihin, active ang sweat glands mo at buhay ang natural bacteria sa balat mo. Hindi lahat ng amoy ay masama. Minsan, sign pa nga ito na normal ang body processes mo. Isa pang sign ay ang mabilis tumubong kuko. Kung napapansin mong mabilis humaba ang kuko mo at mukhang smooth ito, magandang indikasyon yan. Ibig sabihin, maayos ang blood circulation mo at nakakakuha ng sapat na nutrients ang kuko mo. Halimbawa, kung sapat ang protein at vitamins na kinakain mo, mas makikita ito sa kuko mo. Parang maliit na report card ng katawan mo ang nails mo. Ganun din sa healing. Kapag nasugatan ka o nagkapasa, tapos gumagaling ito sa tamang panahon, magandang sign yan. Halimbawa, maliit na sugat na nawawala after ilang araw o pasa na unti-unting kumukupas. Ibig sabihin, malakas ang immune system mo. Kaya ng katawan mo na ayusin ang sarili nito ng maayos at hindi nahihirapan. At isa ito sa pinaka-importanting signs ng good health. Punta naman tayo sa loob ng katawan, starting with gut health. Una, ang gutom. Kung nagugutom ka sa regular na oras, halimbawa, tanghali o gabi, good sign yan. Ibig sabihin, maayos ang metabolism mo at ginagamit ng katawan mo ang energy ng tama.
Parang sinasabi ng katawan mo, kailangan ko na ulit ng fuel. At normal yun. Sa totoo lang, mas nakaka-worry kung hindi ka nakakaramdam ng gutom sa mahabang oras. Pangalawa, oo, ang pag-utot. Kahit nakakahiya, normal na normal ito. Halimbawa, pagkatapos kumain ng gulay, beans o fiber-rich food, mas nagkakaroon ng gas. Ibig sabihin, binibreakdown ng gut bacteria ang pagkain mo. At kung nangyayari ito paminsan-minsan, sign yan na active ang digestion mo. Hindi ito dapat ikahiya. Parte talaga ito ng normal na katawan. Next, ang ihi. Kung light yellow o halos clear ang kulay ng ihi mo, ibig sabihin, well-hydrated ka. Halimbawa, kapag umiinom ka ng sapat na tubig sa buong araw, makikita mo ito sa kulay ng ihi mo. Kapag sobrang dilaw, kulang ka sa tubig. Kapag sobrang clear lagi, baka sobra naman ang iniinom mo na tubig. So dapat may balance lang. At kung nasa tamang kulay, ibig sabihin, maayos ang kidneys mo. Ngayon, isang bagay na madalas na misunderstand, ang kulay ng ngipin. Hindi kailangang sobrang puti ang ngipin para masabing healthy. Natural na medyo yellowish ang teeth dahil sa layer sa ilalim ng enamel. Halimbawa, kahit hindi kasing puti nang nasa ads ang ngipin mo, pwede pa rin itong maging healthy. Mas importante na wala kang sakit, walang cavities, at healthy ang gums mo. So hindi binabasihan ang kaputian ng ngipin para sabihing healthy ka. At lastly, isa sa pinakamahalagang sign, yung kaya mong mag-focus at mag-relax. Halimbawa, kaya mong mag-concentrate sa pag-aaral o trabaho. Pero pagkatapos, kaya mo ring magpahinga at mag-relax ng maayos. Ibig sabihin ito, balanced ang nervous system mo. Hindi ka laging stressed at hindi ka rin laging pagod. Marunong mag-switch ang katawan mo kung kailan kailangan magtrabaho at kailan kailangan magpahinga. Sa kabuuan, ang pagiging healthy ay hindi tungkol sa pagiging perfect. Hindi ito tungkol sa itsura, kundi kung paano gumagana ang katawan mo araw-araw. At minsan, yung mga bagay na akala natin weird, tulad ng pawis, utot, o pagiging makulit, ay senyales na maayos ang lahat. Kaya, sa susunod na may mapansin kang ganito, huwag kang mag-alala agad. Baka hindi yan problema. Baka senyales yan na mas healthy ka kaysa iniisip mo. Thank you for watching my video. I shall see you again on my next health class.